Sa isang mundo kung saan naubos na ng mga tao ang lahat ng likas na yaman na nagbunga ng pagbabago ng mundo, upang mapanatiling buhay ang sangkatauhan, lumikha ang mga siyentipiko ng bagong pinagkukunan ng enerhiya at ang mga tao mula sa nakaraang panahon ay tinatawag na ngayon na Rustis. Matapos nilang masalba ang natitirang bahagi ng sibilisasyon, ipinakita ang isang sapilitang operasyon upang gawing maganda ang lahat ng tao, isang proseso na nag-aalis ng pagkakaiba-iba at lumilikha ng isang magkakatulad na lipunan. Kapag umabot ka na sa edad na 16, automatiko kang gawing maganda sa pamamagitan ng surgery. Pagkatapos, binibigyan ka ng karapatang makapasok sa lungsod. Bago pa man ang operasyon, tinatawag ang mga tao na mga pangit o uglies. Si Tali at ang best friend na si Paris ay kabilang sa mga pangit. Minsan, umaakyat sila sa isang mataas na lugar upang manood mula sa malayo sa mga magagandaw na nag-e-enjoy sa kanilang marangyang buhay sa pangunahing lungsod, habang sila ay nasa malayong bahagi ng syudad. May nararamdaman si Paris para kay Tali, ngunit nahihiya siyang ipahayag ito ng harapan. Pareho silang may peklat sa kanilang mga kamay, isang tanda ng kanilang pagkakaibigan at hindi nila papawiin kahit pa anong mangyari. Dahil 3 buwan na mas matanda si Paris, siya ang unang sumailalim sa operasyon at naiwan si Tali na mag-isa. Nangako sila sa isa't isa na mananatiling magkaibigan at magkikita muli pagkatapos ng kanilang mga operasyon. Lumipas ang ilang linggo at ilang beses nang nag-text si Tali kay Paris, ngunit hindi siya sumasagot. Pumunta si Tali sa tulay na nagdurugtong sa mga dormitoryo at sa lungsod, ang lugar kung saan nila ipinangakong magkikita sa araw na yon. Ngunit matagal siyang naghintay at hindi dumating si Paris. Dahil sa pananabik na muling makita ang kaibigan, palihim siyang pumasok sa lungsod kung saan makikita ang mga magaganda na namumuhay ng marangya. Natagpuan ni Tali si Paris at nagulat siya sa kanyang anyo. Pagkatapos ng ilang saglit na pag-uusap, napansin niyang tila may kakaibang pagbabago sa ugali nito. Wala na rin ang mga peklat na ipinangako nilang pananatilihin. Kalaunan, nalaman ng mga otoridad na nakapasok si Tali at kanilang hinabol. Habang hinahabol siya, naipit si Tali sa tulay, ngunit nasagip siya ni Shay, isang kapwa-estudyante mula sa dormitoryo. Nagsimulang maging malapit ang dalawang babae at nabuo ang pagkakaibigan. Nagkataon na pareho ang petsa ng kanilang kapanganakan. Bagaman may kaunting pagiging rebelde si Sherry, ay naging mabuti siya kay Tali at tinuruan pa niya itong magpatakbo ng hoverboard. Isang araw, dinala ni Sherry si Tali sa isang abandonadong gusali kung saan ikinuwento niya ang tungkol sa smoke, isang lugar kung saan malaya ang mga tao. Sinubukan ni Shay na kumbinsihin siyang sumama sa kanya upang hanapin ang smoke at ang pinuno nitong si David. Hinihikayat ni Shay si Tali na magrebelde rin at takasan ng surgery. Ipinaliwanag ni Shay na 4 na araw lamang ang layo ng smoke at nagdala siya ng sapat na pagkain at mga gamit para sa kanilang dalawa. Ngunit tumanggi si Tali at sinabing gusto lang niyang maging maganda tulad ng iba. Bagaman nadismaya, binigyan pa rin ni Shay si Tali ng mga direksyon papunta sa smoke sa pamamagitan ng isang lihim na code na si Tali lamang ang makakaintindi. Umalis si Shay at muling naramdaman ni Tali ang lungkot. Makalipas ang ilang linggo, umabot na si Tali sa edad na 16 at nakatakda na sana siyang sumailalim sa surgical procedure upang maging maganda. Ngunit sa kasamaang palad, tinanggihan ang kanyang operasyon at dinala siya kay Dr. Cable, ang pinuno ng mga operasyon. Hiningi ni Dr. Cable ang lokasyon ni Sherry, ngunit sinabi ni Tali na hindi niya alam kung nasaan ito. Kaya sinabi ni Dr. Cable na delikado si David, na sasaktan niya si Shay at gumagawa siya ng isang sandata na gagamitin upang salakayin ang mga magaganda. Ipinabalik si Tali sa dormitoryo upang pag-isipan ng lahat. Kinagabihan, binisita siya ni Paris at sinubukang kumbinsihin siyang makipagtulungan sa mga autoridad. Binigyan ni Dr. Cable si Tali ng isang kwintas na tracking device at inutusan siyang hanapin ang smoke bilang isang espiya kapalit ng mga magagandang gantimpala. Ipinakita sa isang montage ang ilang araw ng paglalakbay ni Tali habang sinusubukan niyang hanapin si Shay gamit ang mga lihim na direksyong ibinigay nito. Samantala, pinasa ilalim ni Dr. Cable si Paris sa isang espesyal na operasyon upang higit pang pagandahin ang kanyang anyo at mga katangian. Sabay ang pagkumbensi sa utak niya para gamitin siya laban kay Tali sa smoke. Muntik nang maletsyon si Tali habang natutulog, nagising siyang napapaligiran ng apoy. Biglang lumitaw si David at sinagip siya. Sinuri ni David si Tali upang maghanap ng mga tracker. Ngunit wala itong nakita maliban sa isang nakatagong chip sa kanyang hoverboard. Muling nagkita sina Tali at Shay at nagyakap sila sa tuwa. Nang tanungin ni Shay tungkol sa kwintas na suot niya, nagsinungaling si Tali at sinabing ibinigay iyon sa kanya ni Paris. Nag-aalala pa rin si Shay kung bakit hindi agad sumunod si Tali noon. Ngunit ang totoo'y pumunta lang si Tali upang kunin si Shay at hikayating sumali sa mga magaganda. Gayunpaman, nangako si Shay na pananatilihin niyang lihim ang tunay na dahilan ni Tali hanggat hindi pa siya handang sumali sa smoke.
Makikita sina David at ang kanyang mga kasamahan na sinusunog ang mga orchids na nagbibigay ng enerhiya sa mga lungsod dahil sinisipsip ng mga ito ang lahat ng sustansya mula sa lupa at winawasak ang anumang madaanan nila. Habang sinusunog nila ang taniman ng orchids, nahulog si Shay mula sa helicopter, dahilan upang tumalon si Tali para sagipin, bago maunahan ng 2 scout mula sa lungsod. Sinisi ni Croy si Tali kung bakit natuntun sila ng mga scout, ngunit pinuri ni David si Tali sa pagsagip kay Shay. Pagdating nila sa smoke, napansin ni Tali ang isang payak na komunidad ng mga taong namumuhay ng may pagkakaisa at hindi hinuhusgahan batay sa kanilang hitsura, mga taong malapit sa kalikasan. Bagaman ipinanganak at lumaki si David sa smoke kasama ang kanyang mga magulang, taliwas naman si Tali na iniwan ng kanyang mga magulang sa dormitoryo at nangakong babalikan pagkatapos ng surgery. Tinuruan ni David si Tali kung paano gamitin ang pana at binigyan pa siya ng pares ng guwantes upang takpan ang mga paltos sa kanyang kamay. Sa paglipas ng panahon, tila unti-unting nahulog si David kay Tali. Nang makita ni Shay ang mga guwantes ni David na suot ni Tali, hiniling niyang mamili si Tali dahil hindi pwedeng sabay siyang kabilang sa smoke at sa lungsod. Habang lalong tumitibay ang ugnayan ni Natalie at David, dinala siya ni David upang makilala ang kanyang mga magulang. Ibinunyag ng pamilya ni David ang katotohanan tungkol sa mga operasyon na sinasadya nitong limitahan ang kakayahan ng utak ng tao upang maging mas madali silang kontrolin. Noon ang mga magulang ni David ay mga siyentipiko, ngunit nang matuklasan nila ang katotohanan, tumakas sila mula sa lungsod. Mula ng pagtakas ng mga magulang ni David, patuloy silang nagsisikap na makabuo ng lunas para sa mga pretis. Bagaman nagawa na nila ang pangunahing serum, kailangan pa nila ng isang sintetikong sangkap upang makumpleto ito. Habang magkasama si Natalie at David, nakaramdam si Tali ng matinding pagsisisi at tinangka niyang ibunyag ang kanyang tunay na layunin. Ngunit nahulog ito kay David, kaya nauwi sa isang maalab na halik sa pagitan nilang dalawa. Itinapon ni Tali ang kanyang tracker sa apoy bilang tanda ng kanyang pagkampi sa smoke. Kinabukasan, sinalakay ng mga scout ang kanilang hideout matapos magpadala ng signal ang tracker ni Tali kay Dr. Cable na personal na dumating upang hulihin ang mga rebelde. Habang nagmamasid sina Tali at David mula sa pinagtataguan, iniutos ni Dr. Cable kay Paris na patayin ang ama ni David, kaya napilitan silang lumabas sa kanilang pinagtataguan. Nang malaman ng lahat na si Tali ang traitor, tumakbo siya palayo at sinindihan ang isang pagsabog na ginamit naman ni David upang makatakas. Pag-alis nila kasama ang mga bihag, galit na galit si David kay Tali, ngunit kailangan nito ang tulong ng dalaga para iligtas ang mga bihag. Ipinaliwanag ni Tali na sinabi sa kanya ni Dr. Cable na sasaktan daw ni David si Shoy, kaya siya nagtungo roon upang iligtas ito. Dahil kabisado ni Tali ang lugar ng mga pangit, matagumpay niyang na-infiltrate ang pasilidad sa tulong ni David. Sa huli, nailigtas nila ang mga rebelde. Maliban kay Sherry na hindi pa rin matagpuan. Laking gulat nila nang makitang pinaganda ni Dr. Cable si Shay. Ipinahayag ni Shay kung gaano siya kaganda at kamangha-mangha ang pakiramdam niya at hinikayat si Tali na sumama sa kanya. Dumating sina Dr. Cable at Paris upang pilitin ang grupo na sumailalim sa operasyon, ngunit sakto namang dumating si Croy at sinunog ang silid sakay ng helicopter. Habang tumatakas, nakita ni Tali si Paris at sinubukan siyang kausapin upang iwasan ang pagiging pretty. Ngunit biglang inatake ni David si Paris at binugbog hanggang sa pinigilan siya ni Tali. Dahil dito, nadulas si Paris at nahulog mula sa gusali na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Nagbago si Shay at tila nakalimutan na ang dati niyang ipinaglalaban. Dinala siya sa isang ligtas na lugar matapos nakawin ng ina ni David ang sintetikong sangkap bago pa man salakayin ni Croy ang silid. Tumanggi ang ina ni David na ibigay ang lunas kay Shay dahil hindi ito handa at iyon ang pagkakaiba ng smoke sa lungsod. Dahil walang gustong sumubok ng lunas, nagboluntaryo si Tali na sumailalim sa operasyon at subukan ito sa sarili niya. Nangako siyang mananatiling tapat sa smoke at nagpaalam kina David at sa kanilang mga kaibigan bago siya sumuko sa mga autoridad. Labis na gumanda si Tali, namumuhay na ngayon si Tali sa lungsod ng payapa at kontento, ngunit nananatili pa rin ang mga peklat ng kanyang kabataan. Hanggang dito na lamang po. Abangan ang malupit nating susunod na video. Only in the Philippines TV here, nagsasabing, ingat!